Muli magandang umaga po sa ating lahat at magandang araw na kung saan narito na naman po tayo sa isa na namang session ng ating pag-aaral o pagre-repaso ng ating leksyon. So ako po muli si Brother Ronron Salapare at kasama po natin si Brother Jeremy? at kami po muli ang makakasama nyo para sa ating pag-aaral muli at ating mga bagay na dapat matutunan sa aralin na ito na kung saan ito po ay may titulo na ang pangunahing issue, ang pag-ibig o kasakiman. Napakaliwanag at ito ay makikita natin. Ikalawang leksyon sa quarter na ito ay patungkol sa dakilang tunggalian. So bago tayo magpatuloy, tayo muna po ay manalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat, maraming salamat Panginoon sa isa na namang pagkakataon na kami inyong tinipon at binigyan ng oras upang kami ay makapag-aral, aming mabalikan ang inyong magagandang aral na ito ay magsisilbing gabay sa bawat isa upang sa inyong ikalawang pagdating kami maging karapat-dapat at handa. At nawa Panginoon, sa aming mga matututunan, hindi lang namin ito makita at maunawaan, kundi ito'y aming magamit sa aming mga buhay. Maging pagpapala at instrumento, ito lamang po aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. So ngayon po, mga mahal naming mga kapatid, kapamilya at mga taga-subaybay sa session na ito, ang ating pong susing talata ay makikita sa Isaiah 41 verse 10. Ito po ang sinasabi, huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang mga lupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo, aking tutulungan ka, oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Napakaganda ng mensahe ng talatang ito. So ngayon, titingnan natin ang mga aral mula sa pagkawasak ng Jerusalem, na kung paano ang dakilang tunggalian ay nagsimula doon sa langit, hanggang ngayon sa lupa, ay nakakaranas pa rin tayo ng mga bagay na ito. So ano ang ating matututunan sa pagkawasak ng Jerusalem? Ang pagtanggi sa pag-ibig ng Diyos. Ano may bahagi mo dito, Brother Jeremy? So sa ating panimula, makikita natin sa Lucas 19:41-44, na umiyak si Jesus habang papalapit siya sa Jerusalem. So ito yung nakita natin ng pagkawasak ng Jerusalem. At alam niya na magdurusa sila sa sa nararapat na kahihinatnan ng kanilang matigas na pagtanggi sa mapagmahal na tawag ng Diyos. So umiyak siya dahil may iwasan sana ang trahedya dahil mahal tayo ng Diyos sa parang ayaw niya na may mamatay. Ngunit nais niya na ang lahat ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi sa 1:39-40. Yan. So kung makikita natin diyan na ang naisin ng ating Panginoong Diyos ay tayo mapalapit sa kanya. Tumawag tayo sa kanya. Pero naririto ang katotohanan, Ang ating Panginoong Diyos ay tumatangis dahil tayong mismong taong kanyang nilikha na kanyang minamahal ay patuloy na lumalayo sa kanya. Sinasabi nga sa kasaysayan na nagrebelde ang mga Hudyo noong taong 66 laban sa mga abuso ng mga Romano at nagkaroon ng iba't ibang fraksyon ng mga Hudyo habang kinukubkob ng mga Romano ang lungsod noong taong 70 at natapos ang lahat at winasak ni Titus ang Jerusalem at ang templo at 1,000,000 Hudyo ang namatay. So dito makikita natin ang kasaysayan ay nagpapakita ng pagkakagulo-gulo ng mga tao na kung saan ang biyaya at ang pagmamahal ng ating Panginoong Diyos ay talagang inilalayo ang tao. Inilalayo tayo at ating patuloy na nilalayuan ng mga bagay na ito. So ano pa maidagdag mo dyan sa diwa at sa magandang pahiwatig ng ating leksyon patungkol dyan, Brother Jeremy? At ngunit hindi na sinasabi ng kasaysayan kung paano ang udyok ng Satanas, ang mga Hudyo sa rebellion, at ang mga Romano sa paghihiganti. Ang pagkawasak ng Jerusalem ay direktang gawa ng dyablo sa paglayo mula sa pinagmulan ng buhay. Naiwan ng Israel sa awa ng isang kaaway na naghahanap lamang ng pagkasira at kamatayan. So makikita natin ito ay dahil or gawa direkta ng dyablo. Na makikita natin dahil nga naririto ang dyablo sa ating mundo, makikita natin kung paano sinira tayo bilang tayong mga templo at lalo tigit tayo bilang mga nilalang ng ating Panginoong Diyos. Mga mahal naming nagapanood, ito isang malaking hamon sa atin na kung paano tayo
ay tumatanggi sa pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Maraming mga bagay ang nagiging dahilan, di ba, Brother Jeremy? At maraming maaaring mga bagay o dahilan tayo, personal, or dahil sa ating mga emosyonal na mga dahilan, tayo ay tumatanggi sa pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Meron ka bang isang karanasan dyan, Brother Jeremy, na pwedeng maibahagi sa ating mga tagapanood? So kung makikita natin, actually hindi pa karanasan eh. Kung makikita kasi natin kung bakit tayo talagang makita natin na parang ang gulo ng mundo. 'Di ba? Makikita natin na nasaan ba si Satanas? Nung nakita natin sa previous lesson natin na saan ba siya tinapon o saan ba siya naglagi? Which is nandito sa mundo. Kaya nga kaawa-awa nga tayo na nandito sa lupa dahil andyan si Satanas para i-deceive tayo. At nakita natin sa pangalawang points natin kung ano ang pag-aalaga ng Diyos sa kanyang bayan. Yan, napakaganda niyan, ano? Na makikita natin, bagamat tayo ay nalulugmok sa kasalanan, bagamat tayo ay nahuhulog sa mga deception ng diablo para tayo mapalayo sa pagmamahal at dakilang pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. Naririyan naman ang assurance ng pag-aalaga at pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. No? So, ano maibahagi mo dyan? Kung paano ang pag-aalaga, ang pagmamahal ng Diyos sa kanyang bayan ay patuloy na namumutawi at patuloy na makikita sa kanyang bayan. Dahil sa kanyang pag-ibig, binigyan ng Diyos ng pagkakataon ang lahat ng nais makatakas sa pagkawasak. Nagbigay siya ng isang senyas, ang Jerusalem na napaligiran ng mga hukbo. Natupad ni Gaius Sentius Gallius ang senyas na iyon noong taong 66. Inalis ang pagkubkob at hinabol ng pinuno ng Zilot na si Eleazar ben Simon ang mga Romano at tinalo sila. Sinamantala na ng lahat ng naniwala sa mga salita ni Jesus ang sandaling iyon nang ang Jerusalem ay walang bantay para tumakas. So ilang buwan pagkatapos na pinadala ni Nero si Vespasian para supilin ang rebelyon mula taong 67 hanggang 70. Permanente ang pagkubkob kaya at nais ng Diyos na protektahan ang kanyang mga anak kahit sa pinakamahirap na panahon. So gayon pa man, marami ang nawalan ng buhay dahil sa kanilang katapatan sa Diyos. So bakit ang ilan ay protektado at ang iba ay sa tila ay pinabayaan ng Diyos? Sa tingin mo? Alam mo, dun sa kwento ni Haring Nero, kinikilala siya sa kasaysayan na bilang siya ang pinaka-crazy na hari sa kanyang kasaysayan. Kasi even yung kabayo ginawa niyang or consultant ng kanyang pamumuno. Kaya dun sa bagay na yun, makikita mo kung paano si Haring Nero ay ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para supilin yung mga tagasunod ng ating Panginoong Diyos. Na kung saan nagkaroon pa ng maraming mga pagpatay sa mga Kristiyano, hinabol niya talaga at maraming nangyari sa kasaysayan na talagang hindi mo maaatim, hindi mo kayang sikmurain na ito ay nangyayari sa ating mga kapwa Kristiyano. Pero bakit nga sila protektado, di ba? Maalala natin nung panahon ni Queen Esther. Di ba? Maalala natin nung panahon ni Daniel. Maalala natin nung panahon ni Joseph na marami ang buhay nila ay nanganib. Ang kanilang mga kasamahan sa pamilya ay nanganib. Pero ang isa lamang ang kanilang ginawa. Sila ay nanalig at nanalangin sa ating Panginoong Diyos. Binuo muli nila yung koneksyon nila sa ating Panginoong Diyos. Tinanggap nila na kung ano man ang mangyari sa kanila, sila ay may kasiguraduhan doon sa inihahandang langit na bayan ng ating Panginoong Diyos. At yun ang tingin ko na kung bakit marami pa rin o may ilang protektado sa panahong yun dahil makikita natin, hindi man sila pinabayar o pinabayaan man yung iba. Pero hindi natin masabi pinabayaan kundi sila ay namatay na nandoon ang pagmamahal ng ating Panginoong Diyos at ang kanilang katapatan. Pero nagkataon na merong mga ilan na hindi nagkaroon ng, sabi nga, masamang sitwasyon sa kanilang buhay, kundi nakita nila bagkus yung koneksyon na dapat magkaroon sila sa ating Panginoong Diyos. Di ba, makita dapat natin yun sa ating buhay. Hindi lang yung koneksyon natin sa ating kapwa, kundi lalo tigit koneksyon sa ating Panginoong Diyos. Brother Jeremy, anong maibahagi mo pa dyan patungkol doon sa pag-aalaga ng Diyos? Ikaw, sa iyong personal na buhay bago ka maging Adventist. Pag-aalaga ng Panginoon. Actually, ang Panginoon ay talagang tayo ay parang isang tupang ligaw. No? Na talagang kahit mag-isa ka, hahanapin ka talaga ng Panginoon. Kahit gaano ka bigat man yung mga kasalanan ginawa mo, ang Panginoon hindi siya yung parang namimili. Sobrang dami ng kasalanan mo eh.
Hindi, ang Panginoon pupulutin ka pa at Amen. ililigtas ka para magampanan mo kung ano yung will niya para sa'yo. Yan. So talagang ang susi dito, yung pagtanggap natin ng pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. Ano? Tanggapin natin siya. Maaaring ito ay sa paraan ng bautismo, sa paraan ng pag-engage natin sa gawain sa iglesia, sa paraan ng pagtulong natin sa ating kapwa na nagiging instrumento tayo o daluyan ng mga pagpapala. Ito yung mga bagay na pwede natin gawin para tayo ay magtalaga sa pagmamahal at pag-aalaga ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, tingnan natin, ano ang mga aral na makikita at matatagpuan natin sa unang mga Kristiyano? So, katapatan sa pagtugis. Anong mababahagi mo dyan, Brother Jeremy? So, ang mga simula ay tunay na puno ng pag-asa. So, libo-libong pagbabalik loob ng aral ng mga mananampalataya ng may kapangyarihan. Makita natin sa mga gawa. Ngunit, hindi mapakali ang kaaway. Una ay mga banta, pagkatapos mga parusa, sa huli, kamatayan. Dahil sa pag-uusig na itinaas ni Saul, nagkawatak-watak ang mga disipulo. Ngunit malayo sa pagpatay sa liwanag. Salamat sa katapatan ng mga mananampalataya. Ito ay kumislap ng mas maliwanag sa buong kilalang mundo. At binigyan ni Jesus ang kanyang iglesia ng isang misyon. At ang kapangyarihan upang isa katuparan nito, walang kapangyarihang pisikal man o spiritual ang makakahadlang sa pag-usad ng ebanghelyo. Napakaganda nung iyong nabanggit doon, Brother Jeremy. Ano? Na makikita natin, gaya nung ating leksyon ngayong week of prayer, ano? Na makikita natin na yung Biblia, ito yung mga encounters ng disipulo ng ating Panginoong Diyos with God. Na kung paano sila, makikita natin yung kasaysayan ni Saul, no? Bago siya maging Paul, makikita natin na kung paano niya tinutuligsa ang mga Kristiyano, isang paraan ulit na kung paano talaga sinubok ng ating Panginoong Diyos ang mga taong ito. Pero sa panahon na yon, sila ay patuloy na nagbabahagi ng ebanghelyo. At ang pinakamaganda pang dung twist ay ginamit mismo ng ating Panginoong Diyos si Saul na naging Pablo, na kung saan yung pagiging Pablo niya ay naging instrumento para isa siya sa mga pangunahing disipulo o pangunahing karakter sa pagbibigay o pagbabahagi ng ebanghelyo. No? Makikita natin yung mga hindi nating inaakalang mga tao o personalidad sa ating buhay, sa ating komunidad, ay makikita natin magiging instrumento ng ebanghelyong ito. So kaya mga kapatid, isa na naman tong pangalawang hamon sa atin, na kung paano ang pagtanggap ng ating mga sinaunang tao or nung sinaunang Kristiyano sa panahon ng Israel, sa panahon ng mga disciples ng ating Panginoong Diyos, tinanggap nila ang bahagi ng ebanghelyo. Paano tayo mga kapatid? Tayo tatanggap ng ebanghelyong ito. So, napakaganda nun. At dapat ito'y makita at patuloy na ating gampanan may katapatan. So ngayon, tulungan ang nangangailangan. Paano naman tong leksyon na ito'y maibahagi mo sa paraan ng konteksto na tayo ay nagiging kabahagi pa rin ng ebanghelyo, Brother Jeremy? So, kakaibat nga ng tulungan. Tulungan ang nangangailangan. So, isa ito sa pinaka-aspeto talaga, ang pagmamahal. Amen. Anong epekto ang dala ng ebanghelyo sa mga unang Kristiyano? Bilang mga embahador ni Kristo, ginaya nila si Jesus Amen. sa pamamagitan ng pag-aalaga sa mga pangangailangan ng mga nasa paligid nila. Nakamit nila ang pabor ng buong bayan. So tulad noon, dapat kilalanin ng iglesia sa pag-ibig ng mga Kristiyano sa isa't isa at sa pag-aalala para sa kanilang komunidad. Yan, naalala ko tuloy yung isang naging tema natin sa mga kabataan sa AY na yung alalahanin yung mga nakalimutan. Di ba? Naaalala mo ba yan na kung saan ay pagpunta natin sa komunidad. Kaya nga tayo sa ating iglesia, meron tayong Dorcas, meron tayong community outreach department or programs na kung saan tayo ay patuloy na hindi lamang sa ating tahanan, hindi lamang sa ating loob ng iglesia, kundi tayo lumalabas sa ating komunidad upang maging bahagi at ipakilala natin ang magandang pabalita, ang biyaya ng ating Panginoong Diyos at kanyang pagmamahal. Ito mga kapatid ay hamon muli sa atin. Na kung paano tayo mismo, ang ating tahanan, ang ating miyembro ng pamilya ay nagiging bahagi ng pagbibigay or pagpapatotoo bilang tayo ay mga kawani or ambasador ng ating Panginoong Diyos dito sa lupa.
Di ba? Nakita natin yung ehemplo ng ating Panginoong Diyos. Dapat ito ay nagre-reflect sa bawat isa. At bilang huling bahagi ng ating pagre-repaso ng leksyon na ito, na kung saan ang pag-ibig ang tatak ng ating pagkakakilanlan, paano ito, ano? Na kapag sinabing nakita ang kapatid o sa kapatid ng Juan, nakita ang pag-ibig sa kanya, ay ito'y Kristiyano, ito'y anak ng Diyos. Paano ito magiging pagkakakilanlan sa atin, Brother Jeremy? So, ang bawat partido nakasangkot sa kosmikong tunggalian ay may kanya-kanyang katangian. Si Satanas, alam naman natin na ang puot at sumisira. Ang Diyos naman ay umiibig at nagbabalik loob. So, ang mga tagasunod ng isang partido o ng isa pa sa ay kumikilos ayon sa mga pattern na ito. So, kung susundan natin ang Diyos, ipapakita natin ito sa pamamagitan ng pag-ibig. Amen. na ipinapakita natin sa iba. So, ang mga Kristiyano ng ika-2 at ika-3 siglo ay nagpakita ng walang pag-iimbot na pag-ibig sa panahon ng dalawang malalaking pandemya sa mga taong 160 at 265. Inilaan nila ang kanilang sarili sa pag-aalaga sa mga naapektuhan. Hindi isinasaalang-alang ang kanilang sariling kaligtasan. Nagbigay sila mula sa pag-ibig at nakinabang ang milong-milong tao. So, ngunit hindi nila inilipat ang pansin sa kanilang sarili, kundi sa isa na handa silang ibigay ang kanilang buhay, ang kanilang tagapagligtas na si Jesus. Yan, napakaliwanag ng iyong nabanggit dyan, na tunay na ang Kristiyano, na buhay natin ay dapat ay namumutawi or nakikita ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Nakikita ang pag-ibig natin sa ating kapwa, sa ating komunidad, ang pag-ibig natin. Bagamat tayo nakakaranas sa maraming problema sa lupang ito, maaaring ikaw ay nasa kagulumihanan o kapatid, ikaw ay naroroon sa sitwasyon ng iyong buhay na kine-question mo ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos, alalahanin mo ang mga aral na ito na ang pag-ibig ng Diyos simula pa nung unang panahon ng mga disipulo na sila ay nagkaroon din ng ganong mga sitwasyon o kaisipan o karanasan na sila ay question nila marahil ang ating Panginoong Diyos o ang kanyang kapangyarihan, pero sila ay nagpatuloy sa kanilang paggawa at pagkikibahagi sa gawain ng may pagmamahal. So bilang mga huling pananalita at panawagan sa ating mga tagapanood, Brother Jeremy, ano may bahagi mo? So lagi lang nating alalahanin na ang Diyos ay pag-ibig. At alam naman natin yung pinaka-conflict, kung saan talaga sila nagsimulang magkagulo from heaven, which is ang selfishness at ang pag-ibig. So ngayon, kailangan talaga nating pumili. At nakita naman natin na ang pagmamahal pa rin talaga ng Panginoon ang siyang makakabuti para sa atin. At kung ikaw ay nakita mo ang sarili mo na kay Satanas, di ba? Na unti-unting nasisira or walang pag-ibig, selfishness, it's about time. Sabi nga ng Panginoon, just follow the Lamb wherever He leads. Yan, makikita natin mga kapatid, na talagang dun nga sa konteksto ng pagpapalaki ng anak o parenting, makikita mo kapag nagagalit ka, alalahanin mo pa rin ang mga magagandang turo ng ating Panginoong Diyos. Huwag ka daw mamamalo ng bata kapag galit ka. O hayaan mo muna para mamutawi pa rin sa'yo, makita pa rin sa'yo yung pagmamahal at pag-ibig. Doon mga kapatid, makikita natin na tayo man ay nasa kalungkutan, patuloy nating alalahanin ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Balikan natin ang aral sa Biblia, kausapin natin ang ating mga kapwa at mga kapananampalataya. Dahil darating ang panahon na tayo ay makakaranas at tutuligsain ng dyablo sa ating pananampalataya. Pero kung nasa sa atin ang pagmamahal at pag-ibig ng ating Panginoong Diyos, nakikita sa atin ang katapatan natin sa ating pananampalataya at lalo't higit, nakikita sa atin ang dugong dumanak ng ating Panginoong Diyos sa buhay ng bawat isa, ating malalagpasan ang mga bawat digmaan na mangyayari sa ating buhay. So ito po muli mga kapatid, ang ating leksyon na nawa ay ating kinapulutan ng aral. Naging gabay nawa sa bawat isa sa atin ang magandang mensahe na kung paano ang pag-ibig at kasakiman ay dapat hindi natin makita or hindi dapat ating balansihin ang ating buhay na puno ng pagmamahalan, puno ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Maraming salamat at God bless us all po.